Kamusta kayo mga kakambing? Isa na naman kambing ang nawala sa atin. At syempre, mapapagod ka talaga pagka ganito sa paghuhukay at sa pagbabaon. Pero ang maganda naman insured. Pero ito nga lang, share ko sa inyo para syempre, doon sa mga kapwa natin magkakambing na alam mo na, pagod ka na. Tapos papahirapan ka pa ng DA Geocam o yung yung pan-geotag na application ng DA. Ayan, kasi hindi talaga siya user friendly dahil kailangan mo talagang aralin. Ngayon, ilalagay natin sa kumbaga sa point of view ng isang farmer. Kunyari, hindi naman ganun ka-high-tech ang cellphone, paano gagawin mo, 'di ba? So ako kasi Redmi yung gamit ko. So mababa lang talaga ang nito. Hindi siya kasi bibilis sa mga high-end natin o yung mga bagong cellphones na lumalabas natin. Ngayon, at syempre, kapag magpi-picture ka sa yung mga na-damage na alaga o yung mga hayupan na natamaan ng kalamidad o yan nga katulad nga ito biglang paglamig yan o syempre gusto mo mapabilis yung pagkuha kasi inihingi yan sa PCIC kapag ikaw ay nagpa-insured. Okay, ulit tayo ng view ha para medyo maganda-ganda. Yan, ngayon dapat yung pagka nag-save ka ng picture, mabilis nasa gallery kagad siya. Pero nga dahil nga hindi nga mabilis yung phone natin katulad ng makabagong mga phone ngayon, matagal siya. Ang ginagawa ko, pagka picture ko sa kanya na may geotag, gagawin ko, pupunta pa ako sa gallery mismo ng apps, tapos i-screenshot ko siya doon. Tapos i-crop ko pa o i-hulma ko. Yan, para ma-save yung picture sa mismong gallery ko. Na yun naman mismo yung ipapasa ko sa Municipal Agriculture Office natin. Yan. So yun, isa ito sa mga nagiging problema ng farmers. Kaya talagang hirap na hirap makakuha na insurance o mag-submit ng mga requirements. Bukod pa yan sa iba't ibang mga hinihingi pa para makaklaim ka. Diba? Natalakay ko rin yan sa ibang video. Pero yun nga, kung sa katulad ko okay lang kasi medyo kahit papano kahit mabagal yung phone ko, kahit papaano medyo techy tayo. Ang inisip ko dito, papaano yung mga farmers na yung baga farmers na walang cellphone na ganito talaga. Tapos hindi pa sila napupuntahan ng kanilang mga yung committee na naka-assign sa agriculture, 'di ba? Meron niya sa barangay. Tapos syempre, meron din yan sa municipal level. Okay, so yun lang. Sana matulungan natin yung ibang farmers na mga hindi naabot ng ganong na information o kahalagang information. Pasensya na, medyo nautal pa tayo kasi syempre pagod, tas dismayado tayo dahil sa bagal nga nung pagresponde ng yung application nitong Geocam natin sa DA. Yun. So sana ma-improve pa natin yun. So sa tingin ko nasa developer din naman yun. Paano siya ma-adjust sa ganito, sa mga katulad ng phone na ganito. Tapos magiging user friendly siya kasi mayroon pa talaga siyang mga settings yun. Sana sinasama natin sa mga seminars ng agriculture yan, ng livestock, lalo ng PCIC, laki-laki ng pondo ng PCIC, laki-laki rin ng pondo ng DA. Ayan, so yung information na mahalagang ganon may turo man lang natin sa farmers. Tapos syempre kung hindi na talaga ma-absorb ng mga farmers yung ganong klase ng information o hindi na sila maka-adapt sa technology, mas maganda po sana kung may tuturo natin to sa mga technician. Yan, para yung mga technician sila naman bababa sa mga farmers natin upang mabigyan sila ng tulong, karampatang tulong, assistance, yun pagdating sa katulad ng ganito. Yan, yun na akin lang naman. Kaya ko namang mag-adapt sa pagod tsaka sa syempre sa sobrang disappointment, syempre lungkot dahil nawalan ka ng alaga na naman. Ayan, matitibay naman tayo mga farmers, pero sana huwag naman nating hayaan na aasa na lang sa tibay mga farmers. Okay, yan, so medyo yan lang pakain ko sa kambing, sila na ilabas dahil babalikan ko nga si Mrs. na nagle-labor na ngayon ng anak na. Okay, so yun mga kambing, kaya hindi ako masyadong pagdetalye ng video ngayon dahil nga si Mrs. ay mga anak na at kasama yan sa struggle natin magkakambing, nahati yung ating attention at nag-a-adjust pa tayo. Kaya gutom sila kahapon bitin yung labas ko sa kanila mga 2 hours lang, tapos ngayon naman binigyan ko sila ng ganito
Tapos yung kabila, binigyan ko rin ng niyog tsaka langka. Yan, so sana naman kahit papano matulong ang video ko na to sa kapwa natin mga goat racers. At naghukay na ako doon ang paglalagay ko sa aking kambing na si Kong Hei. Yan. So wala na naman tayo na kambing, pero may mga nadagdag naman na bago. Tsaka may mga kapartner na dalawa na rin yung barako natin. Meron na tayong bagong dating dito na si Big. Yan, yan si Big. Napagpasok na rin tayo ng lahi na bower. Ayan. So pwede na rin. Malaki naman siya. Mas malaki pa si Neneng Black na Anglo, pero aabutan niya yan dahil bata pa naman tong si Big. Okay, so sana naman malaga ko sila na maayos kahit na may baby na ako. May baby na kami ni Mrs. At syempre mag-a-adjust at syempre mas dadamihan ko pa yung kumpay. At nakatanim na naman ako ng magagandang napier na para sa kanila in the future. Meron silang pastulan at green pa naman doon, no? Babakura ko na rin yan. Nasa ganun, mas marami pa ang magalaan nila. Okay, ayan pa. So ayan, mag-adjust lang kami dahil nga ito, anak na si Mrs. Okay, so salamat pa rin sa inyong tiwala at suporta. Sana pakinggan tayo ng DA dito at sana matuloy na yung pag-extension and yung DA extension para mas matugunan na mga pangangailangan ng ating mga livestock racers and mga farmers, di ba? Ayun lang po. So muli, maraming salamat sa inyo and happy goat racing. Kita kits.